At dahil ilang araw na nga akong nagka-crave ng palabok ay hindi na nga ako nakapagpigil pa at nagluto na lang ako dito sa bahay. Hello mga moms! Welcome po sa aking kusina. Ako po si Mami Irene, ang inyong kusinera. And yes, for today's recipe ay magluluto tayo ng palabok na hindi lang masarap na pangmeryenda, kundi ito ay patok ding pangbenta. So wag na natin patatagalin pa, let's get started! At syempre, gagamit tayo dito ng Hobie Special Palabok. Ito ay out na sa market at mabibili nyo na sa inyong suking tindahan or groceries nationwide. Ibababad lang muna natin ito sa tubig for 30 minutes according to package instructions. For this recipe ay 2 packs ng 454 grams ng palabok noodles ang gagamitin natin. At habang nakababad pa ang ating noodles, ay prepare muna natin ang ating garlic-infused na annatto oil. Nagpainit lang ako ng 1 cup ng cooking oil, vegetable oil ang gamit ko. At meron ako ditong 2 heads of garlic na hiniwa ko lang ng pino. Ipiprito lang natin yung ating garlic hanggang sa crispy at brown na ito. Pag ganito na yung garlic natin ay pwede na ito. Sa isang bowl ay meron akong 1/4 cup ng annatto seeds or atswete seeds. Ibubus lang natin dito yung oil natin habang sinasala natin ang ating crispy garlic bits dahil gagamitin natin ito mamaya para sa ating toppings. Set aside muna natin at hayaang kumulay yung ating oil. Proceed naman tayo sa shrimp stock na gagamitin natin mamaya. Sa isang kawali ay nagpakulo lang ako ng 8 cups of water. So once na kumulo na ay meron ako dito 1 kilong hipon. Pakukuluan lang natin ito just enough lang na mag-change yung kulay niya at wag po natin itong i-overcook. So pag ganito na yung kulay ng ating hipon ay pwede na ito. Hanguin natin, set aside at palamigin muna. Pag ito ay malamig na, balatan ito at tanggalin yung ulo ng hipon. Mga moms, di na ako nag-devein kasi maliliit na hipon lang naman yung gamit ko. So yung mga nabalatan nating hipon ay set aside natin at yung balat at ulo ng hipon ay babayuhin natin or papound natin para lang lumabas yung katas or pinaka-flavor ng ating hipon. Dahil isa ito sa magdadagdag ng sarap ng ating palabok sauce mamaya. Okay na ito, balik naman natin ito sa ating shrimp stock at pakuluan ng 1 beses. Once na kumulo na ay salain yung mga shrimp heads at balat ng ating hipon. At ready na yung ating shrimp stock na gagamitin natin mamaya para sa ating palabok sauce. At syempre sa palabok, mawawala ba naman ang tinapa flakes para sa toppings? So gumamit lang ako ng 2 tablespoon ng ating garlic infused annatto oil at tusta lang natin ng konti ang nahimay ko na tinapa. Tapos ay set aside natin ito para pang toppings natin mamaya. On the same pan naman ay gumamit uli ako ng 3 tablespoon ng ating annatto oil at nagisa ako ng sibuyas. Di na ako gumamit ng bawang since yung oil na gamit ko dito ay garlic infused na. Tapos ay nilagay ko na yung ating 500 grams ng pork giniling. Pwede rin naman na chicken ang gamitin nyo. Igisa lang natin ito hanggang sa mag-render na yung fat ng ating giniling. Tinimplahan ko lang ito ng ground black pepper, 1/3 cup ng patis, at sili na rin. Optional lang naman itong sili para lang may konting anghang yung ating sauce. Tapos ay ihalo na rin natin yung ating shrimp stock na ginawa natin kanina. Optional lang ito mga moms para lang mas kumulay yung ating sauce at mas appealing tingnan lalo na kung ito ay pangbenta. Nag-add na rin ako dito ng 1 teaspoon ng shrimp powder from menu, dagdag linamnam sa ating palabok sauce. Kung wala namang shrimp powder, pwede naman na pork cubes ang gamitin nyo. And 1 teaspoon ng salt na rin. Mix lang natin, takpan at hayaang kumulo. Pag ito ay kumulo na, tikman para malaman natin kung saan tayo nagkulang. Char. Siyempre para iwasto natin yung lasa, pero para sa akin, sakto na ito. Para naman sa ating slurry or pampalapot ay nagmix lang ako ng 1/2 cup ng cornstarch and 1 cup ng water. Haluin lang natin itong mabuti. Make sure na wala itong buo-buo. Saka ito ihalo sa ating palabok sauce habang continuous na hinahalo.
Naglagay na rin ako ng konting tinapa flakes at hipon sa ating sauce at set aside muna natin ito para mamaya. Now na ready na yung ating sauce, ay balikan naman natin yung ating palabok noodles. So nagpakulo na ako dito ng tubig. Pakuluan lang natin ito ng 15 minutes. Yes, 15 minutes lang dahil ang Hobie Special palabok noodles ay quick cook at guaranteed na quality talaga yung noodles nila. At talaga namang malsa, kaya perfect ito sa mga gustong inegosyo ang palabok. Ito rin ay available na sa Shopee at Lazada. Ilalagay ko yung link sa description box. At ngayon naman ay nandito na tayo sa exciting part, ang plating. Naglagay lang ako ng garlic-infused annatto oil sa ating noodles, crispy fried garlic bits, tinapa flakes, hipon at dinurog na chicharon. Huwag natin ubusin ito dahil maglalagay pa tayo ng pang-toppings mamaya. Haluin lang itong mabuti. At maglalagay na tayo ng ating palabok sauce. Then, toppings. Siyempre, mawawala ba naman ang kalamansi and hard-boiled egg? Yung recipe pala natin ay pwede na kayo makagawa ng 30 cm na bilao. Siyempre, pagdating sa bintahan, mas mainam na gumawa kayo ng costing para hindi kayo malulugi. And ready to serve na at pwede nang ibenta ang ating napakasarap na palabok made special with Hobie Special palabok noodles. Craving solved talaga. Sana ay masubukan nyo din ang recipe na ito. Happy cooking! Bye-bye!